Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Walang nagawa ang pag-contempt ni Risa Hontiveros, also known as virus ng Senado kay Senator Robin Padilla at peking pastor na si Apollo Kibuloy. Tila ba bumaliktad ang sitwasyon at bumalik kay virus na ito ang kanyang ginawa. Wala namang palag ang virus ng Senado na ito kundi magmukmok at manahimik na lamang dahil wala siyang alam gawin kundi manira ng kanyang kapwa at manisi sa kanyang mga ginagawang kasalanan. Senator Robin Padilla, wala namang awang pinagsasampal ng katotohanan itong si Hontivirus ng katotohanan na tila ba naging pastor sa pagpapangaral niya dito kay Hontivirus. Self-proclaimed son of God at peking pastor na si Apollo Kibuloy, handa na raw humarap muli sa hearing niya sa Senado. Ngunit bakit hanggang ngayon ay nagtatago pa rin? Parata nga ni Hontivirus kung walang kasalanan ay bakit daw umano nagtatago? Kasi nga mayroon pang hiyang natitira kay Kibuloy, ikaw wala na. Hintayin mong matapos termino mo. Kulong kang duldog ka. Senado, abogado pero gahaman at walang paninindigan sa bansa at taong bayan. Isang leader na parang boss kasi sarili lamang umano ang iniisip. Well, para nga sa buong impormasyon, panoorin na ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Para nga At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Recognize the presence of our minority leader, Senator Coco Pimentel. Salamat kayo for joining the continuation of this hearing. Yun, salamat So kayo. just a brief opening, dear friends. There's been so much noise over the past few days. Bakit nga ba pinapatawag ang isang makapangyarihang religious leader dito sa Senado? Kapangyarihan Korte talaga. ba ang Committee on Women para pag-usapan dito ang mga bintang laban kay Apollo Kibuloy? Ayun. Sino ba itong si Hontivirus? Opo, medyo madami po na naman ang tumatawag sa atin nito sa social media simula ng investigasyon. Bakit Senator Risa Hontiveros? Nasasaktan po ba kayo, ha? Yan na nga ba sinasabi natin eh. Simula ng investigasyong ito Mm. para ipatawag ang para sa kanyang mga followers, glorified Son of God. Ang sabi po ni Ginoong Kibuloy at kanyang mga tagapagsalita, nilabag natin ang karapatan niya sa due process. Sabi niya, sa proposed Senate resolution pa lang daw, pinagbintangan na daw siya ng kung ano-ano. I wish to remind the pastor and those who speak for him that written and oral reports of legislators in the course of our duties are protected speech and can be incendiary and provocative. Sabi nga ng Supreme Court sa kaso ng Osmeña versus Pendatun, quote, its purpose is to enable and encourage a representative of the public to discharge his public trust with firmness and success, for it is indispensably necessary that he should enjoy the fullest liberty of speech and that he should be protected from the resentment of everyone, however powerful, to whom the exercise of that liberty may occasion offense. Close quote. Friends, hindi po pwede na basta-basta lang magsabi ng due process si Apollo Kibuloy ay hindi na siya haharap sa Senado. That is not the ruling in Neri versus Senate Blue Ribbon Committee. That is not the ruling in Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. In both these cases, the individuals involved were present in at least one hearing. Humarap na sa Senado ang isang former president, ang isang sitting Senate president, ang madaming mga general. Just last Congress, humarap ang dalawang sitting executive secretary, si Ginoong Vic Rodriguez at current ES, Lucas Bersamin.
Humarap na din ang religious leaders. Kung naalala po natin ang Pajero bishops. Kaya wala po tayong pinag-uusapan na religious freedom dito. Like executive privilege, religious freedom cannot be invoked to evade liability. Hindi po mapapakulong ng Senado si Quiboloy para sa mga paratang sa kanya dahil hindi kami huwes. Trabaho yan ng ating legal process. Ayun. Kaya Pero makokontempt po siya. Hindi siya makukulong pero pwede siyang i-contempt pati kulong dyan sa Senado. Ito talaga si Senator Risa. papasalamat po ako sa Mm. DOJ sa binalitang pagsampa ng kasong qualified trafficking at child abuse laban kay Apollo Quiboloy. Pero kapangyarihan ng Senado ang panagutin ang sino man na hindi kumikilala sa kapangyarihan ng Senate na maglunsad ng mga investigasyon. Kasama ang hindi pagdalo sa investigasyon despite na. a valid subpoena. Yaka po It eh. is very simple. The power of the Senate to conduct investigations in aid of legislation has long been settled by the Supreme Court. Yes, even in the recent case of Lincoln Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, where the Supreme Court upheld the right to due process of witnesses who actually attended the hearing, the power of the Senate to investigate and to cite in contempt was actually confirmed. Pag sinabi pong in aid of legislation, ibig sabihin po ay makakatulong sa pagpapaganda ng mga batas natin sa Pilipinas. Ibig sabihin po, may pinapakitang kakulangan sa mga batas natin na kailangan ng tugon ng lehislatura. Okay. 4 na po agad ang lumabas na punto sa ating hearing tungkol sa possible policy and legislative aspect ng hearing na ito. Una, ang posibleng kakulangan ng ating rape law para sa legal treatment ng konsepto ng consent. Ayan. Is it meaningful consent pag pumayag ang isang di umanong victim dahil sa paniniwalang sakripisyo niya ito sa anak ng Diyos? Pangalawa, sa ating labor laws. Paano tignan ng ating labor code ang labor activities na di umano ay voluntary pero may parusa pag hindi sumunod? Pag ba religious volunteers ay hindi nasakop ng mga batas natin tungkol sa occupational safety and labor standards? Pangatlo ay ang trafficking sa ilalim ng anti-trafficking law. Sa ngayon, ang mga acts of forced begging and servitude ay sakop ng Expanded Human Trafficking Act. But is religious freedom a complete defense against charges of trafficking in persons? Pang-apat ay ang tanong, do we need a separate law against religious violence o yung mga iba't ibang uri ng karahasan sa konteksto ng isang simbahan, KOJC man ito, o Socorro Bayanihan Services, halimbawa? May mga dalubhasa na ito ang panukala. Halimbawa, si Dr. Jail Cornelio, who our committee sought to invite. Pero habang sinisiyasat ng komite ang mga tanong na ito sa ilalim ng kanyang lehitimong mandato, patuloy ang paulit-ulit na ilehitimong pagkilos ng isang panig. Ang problema dito, Senator Risa Hontiveros, yung suggestion namin dito sa PH Update. Nagpatawag ka ba ng mga ng mga ang tawag dito, ng mga active member ng KOJC? Ha? Inimbitahan mo ba yung mga willing na mag-testify diyan sa committee mo na mga active member ng KOJC? Yun eh. Dapat inimbitahan mo para talaga magkaalaman, para tanungin itong mga nagpaparatang at yung mga active member kung ano nga ba talaga ang katotohanan. Kasi yung mga senador, wala naman po tayong aasahang magtatanong sa kanila kung totoo ba yung sinasabi ng mga witness itong si Senator Risa. So yung mga yung mga active member,
pwede nilang i-debunk, pwede nilang, depensahan kung sino gusto nilang depensahan. Wala tayong dinidepensahan dito, kasi merong willing mag-testify kung hindi mo naman papatawag, 'di ba? Eh, di parang balewala rin 'yan. Ganito po ang galawan nila sa Hmm, ating mga witness. okey. Magva-vlog po ng daang libo ang natanggap ng ating mga witness. Teka, tayo dito wala tayong daang libong natanggap, Oh, pakinggan po natin 'to. Tingnan Sources ako ninyo na lifetime ang support sa inyo, tama ba? yun, ayos. Lifetime daw ang suporta sa inyo. Kaya kumagat kayo sa bait na mag-testify. Meron ng isa dito nagsabi, Sen Risa, imbes na i-splice mo yung video nitong si Madam, willing mag-testify yan, eh. Bakit hindi mo ipatawag? Imbes na kukunin mo lang yung portion na yan ng kanyang, baka hindi maintindihan ng, mga kababayan natin yung konteksto ng sinasabi nitong si Madam, yan lang ipapalabas mo sa hearing mo. Mas maigi na pasadahan mo ng buo, di ba? Pero sila po pala, inoferan daw siya ng 40,000 Hmm. kada lie against pastor. Buti na lang yung kapatid nating yun na hindi naman kumagat. Pero, yung mga nag-witness dyan sa Senate, kinagat nyo yan, di ba? May iba sa inyo, 50,000. May narinig pa kami galing sa aming mga puputlang ahas na may nabayaran daw na 500,000 sa inyo. Wow! Mhm. Wow, ibang klase po, no? Ibang klase. Meron po palang nabayarang 100,000 dito sa hearing na to. Di umano, nitong si Hontiveros. Naku po, yari tayo dyan, Senator Risa. Well. Tas ngayon, nawawala na si alias Jackson. Nasaan kaya? Nasaan si alias Nasaan Jackson? kaya? Tanong natin kay Senator Risa Hontiveros. Parang mali yata to. Mali yata yung pinalabas mo, Sen Risa. Ayun na nga ba ang sinasabi? Hmm. Nga ba natin, Sen Risa? pero sila pala po ang totoong nanunuhol. Wag ganyan. Walang kwenta yan. Walang kwenta yan. Walang kwenta yung mga ganyang klaseng Yung ganyan, kahit natin gumawa. Kalokohan yan, Sen Risa. Mag-recant ka nakasulat na po lang. dyan, mag-recant ka na lang, Oo. pasayloa na lang si pastor og ang ministry. Kalokohan Tagaan yan. ka ni pastor og kwarta pila Na. imo gusto. Kondo og travel. Yan yung yaan yung tinatawag nilang kabalbalan sa mga ganyang klaseng hearing. Yan po. Yung maglalabas ka, wala ngang larawan. Anong klaseng kalokohan? Sen Risa naman. abroad. Bawi a imo gin panulti sa Senate para pakaulawan anang Yan ang hirap sa mga wala ka talagang magagawa diyan sa mga ganyang klaseng hearing nito sa Senator Risa. Imagine, maglalabas ng screenshot ng text message, ba't hindi mo ilabas kung sino ang nag-chat sa kanya para habulin natin, di ba? Ontiveros na. Oh. And by the way, safe and sound po Mm. at hindi nawawala si Elias Jackson. Ayun. So, suhol, Safe and sound. Alias Jackson, ha? Ano raw siya? Ligtas si alias Jackson. Sabi ko na, itanong lang natin kay Sen Risa. Alam niya kung nasaan niya. pananakot at pangharas po ang minemerienda ng ating mga matatapang na witness sa Wow! pang-araw-araw. Sa Mali. Surviving victim ang tawag dyan, Sen Risa. totoo lang po, pwede naman po silang bumaliktad dahil di ko naman matapatan ang inaalok sa kanila para mag-recant. Mm. Pero naninindigan sila. Wow! Ngayon Ayos. po, na hearing, 2 pong matatapang na witness ang haharap ngayon sa inyo. Pero bago po yan, baka ang aking mga colleague ay may opening statement? Wala po. Then may I ask the committee secretary to recognize the resource persons and administer the oath sa mga hindi pa po nakapanumpa. Ayun, i-pass forward na po natin siya dito, no? Okay. Pagkatapos na numpa, dito na tayo. Yun. Madam Chair, the committee sent a subpoena to Pastor Kibuloy, and he replied with this the motion, most respectful and urgent request to set aside, recall the subpoena issued to Pastor Apollo Kibuloy. It was given to me by the representative, Attorney Balayan. Thank you, social yung Comsec. Comsec, So,
Friends, nagpadala nga Sonny po Bugayan. sa aking tanggapan ng sulat galing sa abogado ni Mr. Kibuloy stating, and I quote a short portion, compelling Pastor Kibuloy to appear before a committee that already pronounced him guilty would be violative of his constitutional right against self-incrimination and to be presumed innocent unless proven guilty, close quote. Mm. If we allow witnesses of the Senate to simply claim that appearing before a committee would violate his or her constitutional right to be presumed innocent and his or her right against self-incrimination, wala na pong kapangyarihan ang ating Senado maglunsad ng mga investigasyon. Madaling-madali na lang umiwas sa mga hearing ng Blue Ribbon, sa mga tiwaling opisyal, sa mga investigasyon ng Public Order Committee, sa mga sangkot sa mga krimen. Mm. Hindi po obra ang ganitong mga excuse. To pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee and with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carreon Quiboloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. Ayun. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. I so move. So, ngayon po, ay pakinggan na po natin ang dalawa nating mga witnesses. Sila po ay magte-testify virtually. Hindi po sila magtatakip ng mukha. Ayun. I wish to also put on record Okay, that gets. Kasi napuna itong si Ontiveros na nakatakip lahat ng mga ano niya dyan, mga witness niya. So this time, wala nang nakatakip ang mukha. Ayos. our witnesses have presented themselves before the Philippine embassies in their respective countries of residence. We are playing videos only to ensure that possible unstable internet connection would not disrupt our appreciation of the testimony. However, Okay. they are here online to authenticate the videos. Unahin po natin si Ms. Rainy. Talagang pinlansya nitong si Senator Risa Hontiveros. Ha? Video recording na lang yung play natin para at least wala nang paputol-putol. Magaling. Ayos. Rita Fernandez. Kanya pong tunay na pangalan. Mm. Siya po ay nasa Singapore ngayon at ilalahad po niya ang naging karanasan niya sa kingdom at ang mga naranasan niyang paghihirap bilang tagapagsunod ni Kibuloy. So, ito na po yung video nila. Ayun na. Paano po kayo napunta sa Singapore? I heard job. Renita. Ito po si Renita. Meron tayo yan. I lost my house. Hindi na ako makabayad ng mortgage. And everything I owe. Galing ako sa Manila noon. Life is not so good. Share si Madam. So, right after, nalalaman nila nandito ako, they never stopped, like, fellowshipping me para bumalik sa kanila. And then, right after na nag-decision ako because I thought, my brother kasi and sisters, is still full-time worker sa loob. He keep on telling me na yung buhay mo is magiging kasi nga, nasa labas ka, you turn your back, you turn your commitment, ganon. So, parang na-convince nila ako na bumalik. So, 2016, bumalik ako. Right after na nag-decision ako na bumalik ako, they asked me to pay first like $500 Singapore dollars, and then so $500 Singapore dollars, it was like, you're like 1 month salary when you count that time. Decided na talagang, okay, I commit again to be involved in the ministry. They again asked me like 2,000 Singapore dollars, and so I did it, and on top of that, ginawa din nila akong leader for some kind of like work. Ano pong trabaho niyo dyan? What do you do, ma'am? Domestic worker. I have to give them like my earning of 200 Singapore dollars. On top of that, apart from sa mga domestic worker natin, saludo po tayo sa mga yan. No? Mabuhay ka, Madam. giving your 10% of your income plus the offering. And when you become really committed, when they say that you are very committed in giving,
they will make it like, you turn it around. Like, your tithe is going to be 90%, not just 10%. Because they said tithe is the seeds, and then the offering is the land that you have to sow. So the more tithes you will give, the more blessings you will get. So because of that, I lost my house because di na ako makabayad ng aking bahay, ng mortgage and everything. And I owe a lot because has never been stopped of bookkeeping. Yung bahay niyo po na nawala, sa Pilipinas po yun. Sa Pilipinas kasi hindi ko na mabayad ang mortgage ko. They're too much. But actually, I know everything there dito sa Singapore that they're running illegally here dito sa Singapore. Can you tell us a bit more about that? Yung sinasabi niyong illegal businesses sa Singapore. Naku po, ayan na. So dito sa Ba't Singapore, may cut? Teka. Ba't pinuputol yung video, ha? Bakit pinuputol? Wag ganon, madam. No, wag ganon. Kung merong testify, magte-testify, sana alam namin na recorded yan. Pero may tanong, may putol, tapos doon pa lang sasagot, wag ganon. Obvious yung you ganon. can only work Hmm. based on your visa, based on your IC. You're not supposed to be working beyond that. Otherwise, it's illegal. So, I found out that nagpadala siya dito ng mga full-time workers. But then, it's not in a legal way. But to make it legal, ang ginagawa nila is nagbabayad sila ng tao na taga rito sa Singapore to stand for them as an employer. So, in that way, every worker, they can go house to house every day, like from morning until night, so that mas maraming pera yung maliligo nila. So, it's illegal Saan po kasi nila nahahanap yung fake na employer? Saan po nila yan nakukuha? Yung mga dummy employer. actually they're very good at that. There's some people that will allow that, right? It's because of money. So they just allow that to take the money and to stand for like an employer. For example, they go to work like three places in a day. Parang hihintayin na po natin yung mga kamag-anak nito na nasa loob pa ng kingdom ang magsalita. Ako po, madam. Hintayin natin. They can earn money like for one person it's like more than $200 in a day. And how many workers does he have? Many, every single day. And on top of that, they're living in one apartment here. We also use the name of one of the old homes here. Kasi pag nalaman ng mga tao na, oh, you're doing this for the old people, so they will give more money. But which in fact, actually, we only remove a tiny bit and everything. But the rest of the money will go to the city to Timberlake. And I know that because they also used me one time because in Singapore, no one is allowed to send bulk of money in one single day. But one day they also asked me to send like, more than 100,000. 100,000 na pesos or Singapore dollar? Ng pesos. Kasi nakalagay sa is 2,000 is like questionable ka pag-send ka na out of the country, ganyan. So, ganyan yung ginagawa nila illegal dito. They're joining a lot of our society just to make it like, for them to be legal to operate. Kasi, nare-raid sila dito eh. They can still make a way. Kasi lumilipat na sila ng ibang tirahan. But then now, one of the administrator, I believe, she stands as an employer, stated on that apartment that she lives there. And then she hired example, as her domestic helper, one of the full-time worker. Galing mag-English nitong si madam, no? Galing pong mag-English. Ayos. How clever they are. I can't believe it na nakaka-operate sila ng ganun. Which is Singapore is very, very strict. Ganun yung operasyon nila dito. Every house na tinitirhan nila, sama-sama sila, doon nila ginagawa yung mga fundraising. Yung mga pakanin, yung mga paninda nila, kahit kahit halos hindi sila matutulog eh. Yung mga full-time worker,
Sa umaga, magtatrabaho sa bahay-bahay. Sa gabi, magtitinda sila. They're going on pubs, every pubs, para magtinda din. And all of those money goes to Pastor Kibuloy. Yung isa sinasabi niyo po, yung mga domestic workers, pati yung sweldo nila, binibigay pa nila kay sa kingdom. Pero paano po yung pagre-remit nila ng pera sa mga pamilya? Binibigay pa nila kay sa kingdom. Pero paano po yung pagre-remit nila ng pera sa mga pamilya nila sa Pilipinas? Sinasabi nila, huwag sasagutin yung mga pamilya na nanghihingi, na tumatawag, because the real family is the kingdom only. That's the fact. That's it. I mean, may iba dito, wala din na nila sinasagot yung mga tawag ng family kasi wala na silang pera. They already give it all. They don't even own their time. They don't even own their themselves. Okay. Tapos na. Salamat, Tayo muna Renita. Pakinggan muna natin yung Before the monologue chair nitong si asks Renita some questions, I wish to correct the records, Comsec. I am making a ruling of contempt, not moving. So ruled for the record. So, Renita, naririnig niyo po ako? Opo. Sa bahagi po ng video natin na to, pakinggan po natin itong si Sen Robin. There is an objection to my ruling, to the chair's ruling, holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Ayun. Sen Robin. Mag-object itong Senator Maraming salamat Robin. po, ginang tagapangulo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Napakagandang tingnan nito, no? Hindi lang yung mga senador natin puro yes man. Pagka merong gustong gawin yung mga kabaro nila, bandwagon lang sila. Napakagandang makita nito na merong pumapalag dito sa mga ganitong klaseng gawain sa Senado. Ayos. Pagpaumanhin niyo po ninyo, aking pong tinututulan. Yung pagmumukha ni Senator Risa, di maipinta. Ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Yan. Ayos. Well noted po ng chair ang objection ni Sen Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules. Section 18, ito po yung rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung Section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Shukran, Sen Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. At gusto ko lamang pong malaman ng mga panauhin natin at ng mga sumusubaybay po sa mga ganap na ito. Ang akin pong mga kadahilanan para humingi ng ng pagpapakumbaba at ang karapatan ng pag-object, ang hindi pagsang-ayon. Napag-usapan po namin ito ng mahal na senadora na aking pong ginagalang, sinasaladuhan at palagi ang nagpupugay sa kanyang mga ipinaglalaban. Ako po ay nagpapasalamat muli sa inyo, mahal na ginang tagapangulo, sa pagtanggap po ayos. ng aking objection. Maraming salamat po. At 7 araw po. May 7 araw po ang majority Ilan of the po? members of the committee Majority. Opo, na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba, ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin?
sila. Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Opo. Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. Non-member. 7. Bali, 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18, contempt, ay a majority of all the members of the committee. Opo. All the Okay po. members. Maraming Lahat. salamat po ulit. Maraming salamat po. Afwan, Sen. Robin. So, Ms. Ayun na nga naman kabayan, dito na po natatapusin ang ating reaction video. Napakaganda po ng development na yun. At least, hindi na puro yes man ngayon yung mga senador natin. Na pagka napagkaisahan nila, bahala kayo dyan. Tingnan sa committee dito sa hearing na to, wala man pong dumadalo. Ibig sabihin, masyadong obvious yung mga ginagawa nitong si Senator Risa Hontiveros. Tayo, gusto po natin mapag-usapan itong mga ganitong klaseng bagay. Wala namang problema sa atin to. Ang atin lang naman dito, Sen. Risa, magpaka-fair lang po tayo. Yung mga gustong dumalo na membro, imbitahan mo. Marami na pong nagsasalita na, ako, Sen. Risa, imbitahan mo ako, willing akong mag-testify. Ang daming ganon. Pero iniimbitahan mo lang, kagaya nitong si Madam Reynita. Siya lang Maraming salamat po mga kabayan. Mag-ingat po kayo lahat. Itong si alias Jackson, nag-moonwalk siya. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinion? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag nyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!